Magandang gabi po muli sa atin. Balik po tayo sa ating topic, sa ating part 4. Part 4 na po. Ang pag-uusapan naman po natin ngayon tungkol sa early signs of COVID, yung mga sintomas po ng coronavirus. Ano po? Babasihin natin yan base dun sa survivors na nagkwento. Itong si Prince Edward King, pinakinggan natin yung kwento niya. Then meron po ako ditong pinost ng aking pamangkin na nasa Dubai. Matagal niya na itong pinost, kinopya ko. Itong galing sa Ministry of Health of Singapore. Nagpalabas sila ng early signs of COVID-19 from Ministry of Health Singapore. Pinusto nung sa Messenger, pinusto nung pamangkin ko nasa Dubai. Nung nag-uumpisa pa nung March, nag-uumpisa pa, meron na ako nitong hawak dahil nga doon sa pinost niya. Ngayon, after a month, nagkwento nga itong survivor ng COVID. So, na ano niya naman, halos parehas nito yung kwento. Mamaya ko na po sa inyo natin tataanin yung sintomas ng coronavirus pag tinamaan ka na. Ano pa? May kukwento lang ako muna sa inyo at ipapaano ko lang sa inyo kung gaano talaga ka-importante ang mag-stay at home. Ano po? Na huwag kayo maglalabas. Ito po, may kukwenta ko sa inyo. Natatandaan nyo nung sa una kong video, yung introduction ko, medyo okay pa ako doon. Wala pa akong problema doon. Nung April 15 yun, nag-record ako. At nung unang record ko, nung gabi, makikita nyo sa video ko nung unang recording ko is, nung introduction ko is maganda pa, okay pa ako. Nung pangalawa kong record, mapapanood nyo doon, talaga yung sipon ko, hindi ako mapakali, biglang nangati yung ilong ko. So hanggang sa makikita nyo doon sa video, talagang sinisipon na ako. Bigla na lang, nagkaganon. Yung una ko, ang pagitan lang nun nag-video ako nung introduction, tapos nag-edit ako sa computer, nag-record ako nag-edit ako, tapos balik ako record uli ako. Ang problema nung nag-edit yata ako sa computer ko, naglinis ako ng ilong, nangulangot ako. So pagbalik ko dito sa camera, yun na nga, bigla na lang kumati. Pagkataas ng kate, yung sipon na, tumutulo na. Nakita nyo, punas na ako ng punas, di na ako mapakali. So, napanood nyo naman, makita nyo. So, ano nangyari nun? Kinagabihan po nun, pinapakiramdaman ko pa sarili ko. Okay pa, hindi pa ako uminom ng gamot nung gabi. Pero nung pagising ko, mga umaga, masakit na po itong dry. Hindi na masakit, dry. So, sabi ko, iba to. So, kinaumagahan, uminom na ako nung itong tatlong to, uminom na ako nito. Dahil iba na talaga. Nung umaga, kahapon ng umaga, talagang nandun na yung masakit katawan ko, sumakit na. Medyo, sabi ko, trangkaso na. Ano po? So, ano pong, ganito po yan. Iniisip ko, saan ko nakuha yung trangkaso? Kasi nung 15 po, Wednesday, araw yan ng quarantine pass ko. So, namalengke po ako nung umaga. Nung hapon, nag-grocery ako. So, iniisip ko doon, saan ako, sabihin natin, trangkaso lang to. Hindi pa naman ako natatakot. Although kinakabahan ako, pero ang nagpapalakas sa akin ng loob, wala pa naman kaming local transmission dito sa Naga, sa Bicol. So, yun na lang nagpapalakas sa akin ng loob. Kasi kung
ganitong sintomas, ganitong tatrangkaso, mahirap po kasi ngayon trangkasuhin sa panahon na to. Ano po? Nakakatakot. Kung wala ka, lalo nung wala kang kalam-alam. Kung lalo na kung nandun ka sa lugar na maraming kaso ng corona, talagang matatakot ka. Pag tirang kaso ka, sigurado, COVID na yan ang iisipin mo. So, dito sa amin, ito, sasabihin ko sa inyo po, sa 1 month na lockdown, nakadalawang trangkaso na ako. Pangalawa na to. Nung una, nung nag-uumpisa pa ng lockdown, hindi pa mahigpit, hindi pa hinihigpitan yung pagmamas. Kaming magkakatrabaho, naghawaan na kami. Pero okay lang, trangkaso lang naman. Pero 4 kami magkakatrabaho, nagkahawa-hawaan. Siyempre, nasa kotse, naka-aircon, may umuubo. Ako, alam ko, mahina ang immune ko. Talagang madali akong mahawa. Kahit sa umuubong bata, nahahawa ko. So, nagkahawa-hawaan kami nung March yun. Okay na. Ito, pangalawa ko na tong, sabi natin, trangkaso. I mean, sa buwan na lockdown, nadalawahan na akong trangkaso. Buti, trangkaso lang siya sana to. Ito ngayon, medyo, itong huli na tong tama sa akin, although malakas pa naman ang hindi naman ako natatakot dahil wala pa nga kaming local transmission. Pero kung naandong siguro, kung sa lugar ako na marami na talagang nahawa, talagang matatakot ka nung alam mo, COVID na to. Siguro. Ang kagandahan po, meron akong iniinom na gamot na talagang proven ko na po yan kasi halos 2018 ko pa yan na-discover 2018 ko na yan ginagamit pag nagkakatrangkaso ako. So, tested ko yan sa flu, magaling yan. Anti-flu medication, okay yan. Tested ko na yan, na magaling talaga. Hindi talaga tumutuloy yung trangkaso. So, ang puntos ko lang po dito, hindi ko maisip kung sabi natin flu yung nakuha ko, trangkaso na saan ko nakuha? Namalingki lang naman ako. Nag-grocery ako. Pag iniisip ko, sa palengke, open air, wala naman akong hinawakan dun. Open air siya. Hindi naman ako dun nakipag-anuhan. So, iniisip ko parang mababa ang tsansa sa palengke nakuha. Yung trangkaso. Ngayon, nung hapon, nag-grocery ako sa kulong aircon na grocery, na supermart. Ang di natin alam kung nililinis yung pushcart. Hawak-hawak mo yun pag ikot. Ilang oras mo yun hinawakan? Almost 1 oras kasi haba ng pila, haba ng pagbabayad. Sa dami na namamit. So, ang putos ko dito, sa lockdown pa lang na itong 1 month, nadalawa na akong trangkaso. So, ganun ang hawaan ng trangkaso. Paano kung COVID na yun? Ang laki ng chance pala na mahahawa ako. Na hindi ko nga maisip kung saan ako nakakuha nitong trangkaso. Ng sakit na trangkaso. Namalengkil ako saka nag-grocery ako. So, pero ang iniisip ko, mas malaki ang chance doon sa grocery kasi sarado. And may mga hinawakan ako. So, okay ako ngayon. Wala na yung sakit ng katawan kasi nga may iniinom akong gamot na itong kombinasyon nito. So, if ito tested ko na yan na effective yan sa anti-flu. Hindi ko pa natitesting yan sa COVID kung pwede ito sa COVID. So, ngayon, obserban ko sarili ko. Ganito yan. Base dito sa Ministry of Health of Singapore, lumalabas dito sa day 1 entry is mga mild pa lang. Ito na nararamdaman ko, mild. Ngayon, mild. Kasi nga, uminom na ako ng gamot. Pero yung una kong ramdam ng umaga, talagang hindi mild. Talagang masakit talaga yung katawan ko.
pa talagang masakit na rin ulo ko. So, hindi mild. Kaya lang naging mild ngayon. Kaya okay ako ngayon. Parang wala ako ngayon trangkaso kasi may iniinom akong gamot na effective sa flu. As in, tested ko na. Sa una kong video nung January, mapapanood nyo sila La Remedios pa ang ginamit kong nire-recommend ko na to sa flu. Ano po, hindi pa natin January, hindi pa natin alam yung na na pala. May corona na palang kumakalat. Ano po? So, mapapanood niyo yun dun. So, ganito nga yan. Basahin ko na po ang sintomas ng COVID para na natin yung So, ang puntos ko lang dito, mas stay at home po talaga. Kasi ako nga, hindi ko alam bakit nadadalawan akong trangkaso. Trangkaso pa. Lalo, paano kung COVID lang kumakalat dyan? So, ibig sabihin, ang dali kong tamaan. Expose. Namalingki lang. Hindi naman ako araw-araw na mamalingki. Nag-grocery. Pero, nakakakuha ako nung trangkaso. Pero, obserban ko pa sarili ko hanggang 5 days. Kung hindi talaga huminto to, COVID to. Ano po? Early signs of COVID. Ito matagal na ko na pong hawak to kasi nung March pa lang, nag-uumpisa pa lang ang kumalat yung COVID. Pinost na to nung pamangkin ko nasa Dubai. So kinopya ko na. Ito nga gusto ko na sana itong i-discuss nung una-una sabi ko hindi ko muna tinuloy kasi nga kulang pa naman ang kaalaman ko. So early signs of COVID, day 1 to 3 symptoms similar to cold. Ang niya daw is parehas lang sa sipon. Okay? Mild throat pain. Mild lang yung sakit sa throat. Walang fever, hindi ka pagod, not tired, still kumakain ka pa ng ayos as normal. Ang sabi dito. Ito, to ng Ministry of Health Singapore, So, ibig sabihin sa day 1 and 3, normal pa. Kung babasihan ko yung nararamdaman ko normal ako, okay lang ito. Pero sa tingin ko, dahil uminom ako ng gamot na para sa anti-flu talaga. So, pero kung hindi ako uminito, sa tingin ko, masakit talaga. Grabe yung naramdaman ko. Iba. Talagang masakit talaga. So, ngayon lang naayos ako dahil may ininom po ako. So, sa day 4, yung throat daw, little bit painful, body feels like drunk. Yun daw, para ka daw, yung pakiramdam, para kang lasing. Yung throat mo, medyo painful na. Ito, yung ibig sabihin, wala kang ininom gamot, di mo alam na may na-effect na ng COVID. Ano po, ito ang inaano nila ito pag-aaral ng Ministry of Health na Singapore. Yung naobserbahan nila sa mga pasyente. Nagkwento siguro mga pasyente. So, pangalawa, sa day 4, voice becoming sorrow. Yung boses mo, nag-iiba na. Ang boses mo. Becoming sorrow. Ibig sabihin, malagong na yung boses mo. Hindi na matinis, hindi na normal. Sa day 4, body temperature around 36. 36. Yan. Sabihin ko sa inyo, sa susunod na video ko, papaliwan ko, ang sipon po talaga walang gamot. Wala pang. Kahit napakagaling nitong iniinom kong gamot sa trangkaso, pero yung sipon, naiiwan talaga sa akin yan. Hindi yan nawawala. Talagang walang gamot ang sipon. Talagang yan. Saka na natin pag-usapan yan. So, body temperature, 36. Medyo tumaas siguro 1 degrees. Beginning of disturbance on eating habit. So, medyo nag-aano ka na sa pagkain. Medyo nagkakaroon na daw ng disturbance on eating habit. Ibig sabihin, nawawalan ka na ng gana. Mild headaches. Yan. Mild diarrhea. Ibig sabihin, may mild ka ng masakit ang ulo. Mild diarrhea. Ibig sabihin, may mild ka na nagtatay-tay ka na.
Ano po? Sa day 4 po yan. So, day 1 and 3. Kaya yun ang pangit kung asymptomatic ka. Sa ganitong stage, nakakapanghawa ka na. Hindi mo alam. Ano po? So, kung COVID man tong sa akin, siguro, iniiwasan ko naman. Alam mo, ba't nag-iiwas na rin ako. Pero sabi ko nga, hindi ko iniisip yun kasi alam ko na wala pa naman kaming local transmission dito. Wala pa namang hawaan dito ng talaga nangyayari. Ilan pa lang naman ang kaso namin dito na corona positive. Ano ba? So, yun ang maganda dito sa amin pa. Sa day 5, throat pain and sore voice. Masakit na daw to sa day 5. Mild body heatness, medyo may fever na. Body temperature 36 to 36, tumataas ng ang fever. Tapos yung weak body and feeling joint pain mo, sumasakit na yung kaso-kasuan, saka yung katawan mo at mga kaso-kasuan sumasakit na. So yan po sa day 5. Ano po? Kasi ang nilagay nila dito, ang corona is mayroong 14 days incubation. So dito nakalagay hanggang day 9 lang naman. So ibig sabihin, yun na yung pinakamalala. So anong ibig sabihin ng day 10? Pagaling, yung antibodies mo naman is lumalaban na yan. Ibig sabihin, andito yung pinaka symptoms hanggang day 9. Tapos pagdating ng 10, kailangan mo namang magpa-x-ray na para makita mo kung pneumonia na. So nasa day na tayo? Day 6. Day 6. So, ika-6 na araw. So ako po, obserbahan ko sarili ko hanggang day 6. Kung tumaas ang temperature and lagnat ko, kung talagang hindi makuha nito, obserbahan ko. Kung talagang hindi ako magamot nito, COVID na to. Kasi ito, tested ko po to sa flu. Talagang magaling to sa flu. Na testing ko na yan. Tagal ko nang ginagamit yan. Pero kung umabot ako sa day 6, iba na to. Sunod ko sigurong video, paggawa ng video, i-update ko po. So, day 6, beginning of mild fever with temperature around 37 degrees na. Dry cough, meron ka nag-uubo-ubo ka na ng tuyo. Tapos, throat pain while eating. Pagkakain mo, iinom mo ng food, pagsasalita mo, pagkakain ka ng food, swallowing of food while eating, masakit mo na to. Ibig sabihin, kumakalat na dyan yung coronavirus. Medyo pinapamaga niya na yung, nag-react na yung body natin, namamaga na yung inflame na. Ibig sabihin, maga na. Kaya masakit na. Kaya masakit na. Then, ika-4, exhausted and nausea. Ibig sabihin na parang parati ka ng pagod, parati ka ng feeling mo pagod ka. Tapos yung nausea, yung parang nahihilo na, parang ganun, nahihilo. Difficulty in breathing. Yun, nag-uumpisa na pong magkaroon ka ng difficulty ng paghinga. Nag-uumpisa na yung paghinga mo, medyo na sa day 6 medyo nagsisintomas na yung mahirap paghinga. Tapos yung fingers, feeling pain, diarrhea and vomiting. Nandun na yung pagtatay saka pagsusuka. Saka ika-6 po yan na araw. Yung fingers, feeling pain, mga sumasakit-sakit na rin daw po ang ating fingers. Sa day 7,
higher fever from 37.4, 37.8. Tumataas pa uli yung patuloy pagtaas ng lagnat. So, pangalawa, coughing, ubo ka na ng ubo with phlegm na. May phlegma na yung ubo mo. Nako, ibig sabihin, sa day 7, nandito na po yung virus. Nagpo-produce na siya ng phlegma. At pangatlo, body pain and headache. So, sumasakit na po ang ating katawan at ulo sa day 7. Tapos, yung worsening diarrhea, lumalala na rin po yung diarrhea. And pagsusuka. So, ang tawag sa atin yan, obrasuka na. Ano po? Sa day 7, matindi na. Matindi na pag day 7. May obrasuka na. Nagtatae. At sumusuka na. Masakit ng katawan. Ubo na ng ubo. May phlegma na. Mataas na ang lagnat. Yan na po ang pinakamatindi na nag-uumpisa na yung nakakatakot na parte. Day 8. Anyway, dun sa nagkwento sa yung survivor, kwento niya, yun nga, sa experience niya, kwento niya naman na hindi naman ito talaga, ang ibig sabihin, yung mga sakit daw na, yung, hindi naman daw binibigay ng sabay-sabay. So, iba-iba rin ang kaso. Sa kanyang experience niya, hindi naman yung ibibigay sa'yo sabay-sabay ito. Yeah, sabay-sabay na masakit ulo mo, sabay-sabay na masakit ang katawan mo, sabay-sabay na. Hindi po, paisa-isa. Yun ang kwento niya nung survivor. Paisa-isa ang bigay sa'yo. Kunyari, ngayon araw na to, masakit lang ang katawan mo, sunod, masakit na yung ulo mo, sunod, hirap ka ng huminga. So, paisa-isa ang bigay, hindi po bagsakan. Pero ito kasi, pag-aaral to ng Ministry of Health. Rin ito siyempre, pinag-i-interview rin nila yung mga patient nila kung anong naging karanasan. Pero, almost parehas din. Kaya lang, pwedeng magkaiba-iba to. Sa actual na pangyayari, pwedeng yung sintomas is magpalit-palit. Kunyari, nag-umpisa sa matindi agad, bandang huli na yung ibang sintomas. So, sa actual pong, hindi naman talaga masusunod to. Lalo na sa kwento nga ng survivor, pwedeng nag-iiba-iba ang bigay sa iyo ng sintomas. Depende siguro sa katawan ng tao. Kung saan ka mahina. Kung malakas ang resistensya mo. So, sa day 8 na tayo, fever around 38 degrees na. Yung fever. Mataas na. Breathing difficulty, every time breathing, chest feel heavy. Bumibigat na daw po yung paghinga, saka yung dibdib, parang mabigat na. Parang nahihirapan ng huminga. Tapos, ubo ka na ng ubo. Tapos yung headache, joints becoming lame in back pain. So, masakit na rin itong puwet natin, yung likod. Sumasakit na rin. Hindi na, yung mga kasukasuan. Tapos may headache. Sa day 8 po yan ito na yung pinaka day 9. Day 9, symptoms remain. Ibig sabihin, tuloy pa rin yung mga sintomas, unchanged, and becoming, lumalala. Symptom remain unchanged. Ibig sabihin, hindi po nagbabago ang sintomas dito sa day 8. At lumalala pa. Yung worsening fever, ibig sabihin yung lagnat mo palala pa ng palala. Yung ubo, palala din ng palala. Difficulties in breathing and have to struggle hard to. Ito na yung mahirap na parte sa COVID. Yung puno na ng plema yung baga mo, tapos madali pang tumigas. Ibig sabihin yung tumatuyo, kaya nahihirapan ang huminga. So, tumitigas yung plema. Parang lumalapot masyado. Pinapalapot niya masyado. Kaya,
yung baga natin napupuno ng plema, hirap ka na talagang huminga. So yan, at this stage, blood test. Bakit kailangan mag blood test and x-ray? Kailangan na daw mag x-ray saka blood test. Yung x-ray, titingnan na talaga kung gano'n nakalala yung yung baga. Then yung blood test, para i-test siguro yung kung yung katawan mo naggagawa na ng antibodies or may bacteria na. So yan na po ang ginagawa pag dinala ka na sa ospital. Sa US po kasi iba naman ang pag-treat nila doon. Pag ganitong day 9 na yung hirap ng huminga, sinasaksakan na po ng tubo para tulungan ka ng huminga, kasi kinukulang na ng oxygen yung katawan natin dahil nga kapos ka ng huminga. Kaya siyasaksakan na nila ng tubo hanggang dito yan. So magsasarili na yun mag-supply ng hangin sa baga mo. Kaya lang pag nakasaksak ka nun, hindi ka na makapagsalita. Andun ka na sa isang sulok, wala nagbabantay sa iyo, ka na sa machine, nakaasa ka na sa machine. So yun na po yung sinasabing 50-50 na, kasi nasa iyo yun, nasa iyo ka dyan, may nakasaksak kayo dyan, no? Nasa iyo na yan kung kakaya, lalabanan mo yan o bibigay ka. Doon na po ang pinakadelikadong parte, yung intubation, nilalagyan ng tubo. So ito lang, binasa ko lang. I-discuss na lang natin uli ng susunod para hindi naman masyadong humaba. So ulitin ko lang po, ayon po, ito naman ayon dun sa mga survivors. Ano po yung ito, kasi yung sintomas sa 9 days, kung anong nangyayari sa 9 days. Ito pong babasahin kong physical symptoms, lalo na sa mga severe cases or mild cases or asymptomatic. Pag mild cases, asymptomatic, wala halos nararamdaman. Ibig sabihin, napakataas ng resistensya, napakakaya ng katawan. Or mahina yung virus. Kasi yung virus po na corona, meron naman siya may tatlong type naman ng ng mga scientists. Meron ng type A, type B, type C. So ibig sabihin, mayroong malakas, may mahina na type. Saka na natin pag-usapan po yun. So merong severe cases, ibig sabihin yung matindi talaga. Sa US, tingin ko severe cases ang karamihan sa kanila doon. Kasi type A yung kumakalat sa kanila doon. Ito po ang mga physical symptoms. Babasahin ko na lang po hanggang ito yung karaniwang sintomas ng flu. Pero meron ditong pag COVID na, may nadadagdag na. Ayun po ang ng flu saka COVID. Pag flu, ito yung sintomas niya. Ngayon, pag talagang COVID na yan, may nadadagdag. Tulad nung paghirap, paghinga, yung nawalan ka na ng panlasa. Yan mga sa COVID na yan. So, basahin ko na lang. Cold, nasal, physical symptom. Ano bang mga sintomas? Cold, sipon, nasal, baradong ilong. Yan. Number 2, sore throat. Masakit na throat. Dry. Kumisa hindi masakit, dry. Dry throat. Tuyo. Fever. Lagnat. Mataas na lagnat. Body pain. Masakit na katawan. Muscle pain. Masakit na mga muscle. Diarrhea. Bowel movement, pagtatae. Yan. Vomiting, nausea, pagkahilo, pagsusuka. Headaches and pain. Masakit na ulo. Sweating, papawis. 'Di ba yung nilalamig ka, feeling mo ang lamig pero pinagpapawisan ka. Isa po yan sa sintomas ng flu at
COVID. Kasi ang coronavirus po nag-uumpisa sa flu papuntang COVID. Ano ba? Pinalala niya lang yung flu. Ibig sabihin, yung mga sintomas ng flu masyadong pinalalakas ng virus na corona. So, ang sunod, dry cough. Ibig sabihin, yung pag-uubo na tuyo. And excessive coughing. Yung pag-uubo ng hindi mo na mapigilan, makating. Ubo ka na ng ubo. Ano po? Then, ito na yung sa COVID. Difficulty breathing. Difficulty breathing. Ibig sabihin, hirap ka ng huminga. Bakit? Yung lungs mo infected na, puno na ng plema. Ang problema dito sa virus na to, pinatitigas niya pa yung plema. Pinalalapot niya pang matindi. Kaya, yung lungs natin nahihirapan ng mag-expand dahil puno na ng plema. Doon na po nagkakaproblema. Yun na po yung nakakamatay. Tapos, yung sobrang tiredness, weakness, fatigue. Ibig sabihin, tiredness, weakness, sobrang pagod, pakiramdam mo, latang-lata ka. Pagtayo, baka hindi mo na makuha. Ano po? Kaunting galaw mo lang, pagod ka na. Pakiramdam mo. Di ba? So, isa po yan sa sintomas ng although sa ganyan din sa normal na trangkaso din nararanasan naman natin yun. Then, loss of taste and smell. Bakit po nawawala ng panlasa sa pangamoy? Bakit nawawalan? Kasi itong throat natin namamaga na. Kaya infected na, advanced infection na, namaga na yan, nawawalan ka na talaga ng pang-amoy sa panglasa. So, yan po ang sintomas ng COVID. Kaya ako po, ginagawa ko pag tuwing umaga, yung asin, isang butil na asin, kinakain ko, tinitesting ko kung like kakanginang umaga, tinitesting ko kung may panlasa pa ako. Yun po ang pan-testing ko, yung butil ng asin. So, yan pan-testing ko, kung may panlasa pa ako. Ano po? Kasi yung asin, isang butil lang, lasang-lasa mo na yun. So, yan na po ang physical symptoms. Ano po? Kinikwento lang. Saka sunod na tayong video po dahil lumahaba na naman po ang aking video. Preventive measure today and after lockdown. Ano pong nito? Para maiwasan natin ang COVID. Yun po, ako po talaga ngayon, halos nakakasanayan ko na talaga maghugas. Kasi talagang hindi ko maisip kung paano ako nakakuha nitong trangkaso. Pero ang naglinis ako ng ilong ko eh. Pero although pagdating ko sa labas, pag galing ako sa labas, automatic naghuhugas na agad ako. So, washing of hands, ano daw pwede natin gawin para maiwasan? Yun nga, paghugas ng kamay. Kung may alcohol ka, dapat parati ka may dala pagpunta mo, kahit hindi ka pa ka na agad, alcohol ka agad. Kasi kasi yung kamay natin parating nakakahawak tayo na malay natin may virus na hinahawakan natin. Tapos social distancing. Napaka-importante po talaga kasi yung maubuhan ka diyan, mahatsingan ka diyan, nando po nagkakaroon ng infection. Ano po? Avoid handling. Yun po. Iwasan muna pag galing tayo sa labas. Hindi pa natin nakakapaghugas mabuti. Iwasan muna natin maghawak po sa ilong, sa mata at sa bibig. Tapos iwasan po natin yung body fluids from other person. Tulad ng sexual contact, pwede rin mahawa sa sexual contact. Then, preventive measure, inom kayo ng vitamin C para tumaas yung, kaya lang, ito kasi kita nyo to, itong vitamin C po
binigyan ako nung pamangkin kong galing US na 1,000 C. Kasi wala na pong mabili talagang vitamin C sa mga butika nung una-una. Ewan ko ngayon, meron na siguro. Pero, nung nagpamigay ng vitamin C pamangkin kong nasa yung kapatid ko, 1,000 cc na vitamins. Iniinom ko yun. Okay, pag iniinom mo siya, ramdam mo maganda sa katawan, okay siya. Pero, nagtataka ako, ilang araw na rin naman akong umiinom ng vitamin C. Pero tinamaan pa ako nitong, sabihin ko ng trangkaso, itong flu. Kaya lang, itong flu virus, kaya lang, hindi ko naman masisi siguro. Hindi pa, kasi ang vitamin C, siyempre bago naman ma-absorb yan, kailangan matagal mo nang iniinom yan. Nag-uumpisa pa lang naman akong uminom. Kaya hindi ko naman masisi na walang epekto sa akin yung vitamin C. Tinamaan pa rin ako kahit nagba-vitamin C ako. Kasi, hindi naman dapat matagal ka na nagiinom ng vitamin C bago ma-absorb ng katawan. Bago ka, kaya, nagtataka ako umiinom naman ako vitamin C pero tinamaan ako ng flu virus. Ano pa? So, hindi ko naman binabaliwala. Pero kung ang dapat kasi nitong pag-inom, yung matagal ka nang umiinom talaga. Maintenance mo ang vitamin C. Hindi yung ngayon lang may epidemya, iinom tayo ng vitamin. Wala pa pong epekto. Sa flu nga, tinamaan ako ngayon kahit umiinom ako. Ano pa? Pero, ang ginagawa ko ngayon, pagka umiinom akong ganito, sinasabayan ko ng vitamin C. Para lumalakas talaga yung immune. Ano pa? Nalabanan yung flu na nakaano. So, sige na po, tapusin ko na ulit itong aking video. Masyado na rin humahaba. So, ang susunod na po natin dito sa sunod na video ko, itong supportive treatment. So, ituturo ko na po yung supportive treatment kung paano maggamutan ng tinamaan ka na ng virus o kaya sa flu. At itong supportive treatment na ginawa ko is kahit sa dengue, pwede to. Kasi yung dengue, nilalagnat ka rin ng mataas, nagtatai ka rin, parehas din po ang sintomas. So, pwede din to, itong supported treatment na to. Ano po? Kung tinamaan ka na talaga ng virus o ng flu, ayan po ang supported treatment na ituturo ko. Napaka, po nun. So, ngayon po, obserbahan ko muna sarili ko hanggang 5 days, 6 days. Kung hindi huminto talaga to, ibig sabihin hindi na to flu. Ano po? Baka mild COVID na to. Ibig sabihin hindi kinakaya nito. Pero ito po kasi wala, hindi yung sakit ng katawan wala. Pang-apat ko na po tong inom ngayon. Pang-apat ko na po mula nung nung kahapon ng umaga, tanghali, gabi. Tas ngayong umaga uminom ako. Ito, pang-glass ko na to. Bali, pang-apat ko ng set. Pero okay, yung lahat ng sintomas, hindi ko nararamdaman. Yung sakit ng ulo, sakit ng katawan, wala. Hindi ako inuubo. Hindi ako nilalagnat. Kaya lang, obserbahan ko pa rin. Kasi sabi dito sa day 1, is normal pa, mild pa. May ininom akong gamot, pero paligtad, nung day 1 and 3 ko talagang masakit na, sa tingin ko matindi. Kung di ako umiinom nito, hindi ko alam to, umiinom lang ako ng kung anong gamot yan, siguro malalang flu ang bagsak siguro ako. Ano po? So, sige po, mahaba na po ito. Bukas ulit gawa ako ng video doon naman sa preventive supportive treatment. Tuturo ko na sa inyo yung supportive treatment. Ano po? Salamat po.